Kamakailan lamang inihayag na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandidatura para sa pagkapangulo ngayong 2028. Dito sa lungsod ng Pasig, tinanong namin ang mga mamamayan kung ano ba ang kanilang saloobin at kanilang mga komento patungkol sa pangyayaring ito. Samahan nyo kami sa isang espesyal na segment ng Pulso ng Pasig kung saan ilalahad namin ang sariling salita ng mga Pasigenyo. Nagtungo tayo sa ilang lugar dito sa lungsod ng Pasig upang personal na tanungin ang mga mamamayan kung ano ang kanilang masasabi sa pagdeklara ng kandidatura ni VP Sara Duterte. 6 na Pasigenyos mula sa iba't ibang sektor ang ating nakausap. May mga nagpahayag ng suporta, may naghihintay pa na mas malinaw na plataporma at mayroon din naglatag na kanilang mga agam-agam. Narito ang kanilang mga pahayag. Karapatan niya tumakbo. Demokrasya tayo eh. So, iboboto nyo ba siya? Ay hindi ko siya boboto. Pero karapatan niya tumakbo. Kung boto siya ng taong bayan, salamat, iboto siya. Pero ako hindi ko siya boboto. Halimbawa, manalo si Sara Duterte, suportahan natin siya. Dahil siya ang mananalo, siya ang dapat suportahan sa Malacanang. Pero, kanya-kanya tayong opinion kung sino gusto iboto natin. Karapatan natin yun. Kung mamili kung sino, karapat-dapat. Kung sino man manalo sa kanila, suportahan natin ang gobyerno ng maupong bagong Pangulo. Sa ngayon kasi, para sa akin hindi pa ako makakapagpakita ng pagsuporta kasi hindi ko pa naman masasabi kung ano yung mga platapormang ihahanda niya. Hihintayin ko pa muna kung ano yung mga programa at platapormang sasabihin niya para sa ating bansa. For me regarding na namumuna sa sector ng ng person with disability here in Pasig, siguro wala namang question kung sakasakaling tumakbo siya bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Pero ang sa akin lang, siguro masyado pa maaga para magpahayag sa kanyang nais na pagtakbo this coming 2028 election. Siguro marami pang time, marami pang panahon na pwede pang mangyari kung sakasakaling siya talaga yung gusto niyang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ang masasabi ko kay Bibi Sara, wala naman po kami maano sa kanya dahil kumbaga hindi pa namin nasusubukan siya maging presidente. Totally vice president pa lang siya, 'di ba? Ngayon, ang masasabi namin, subukan natin kung ano talagang ng Pilipinas, kung siya ang makaupo sa Pilipinas natin. So, ang comment masasabi ko po about dahil nag-declare po si VP Sara Duterte, tatakbo siya ngayong 2028. Masasabi ko lang is, though hindi po kasi ako maka-Duterte, basta gagampanan niya yung tungkulin niya bilang leader, bilang leader natin. Kasi syempre, ilan na yung umupo sa bansa natin. Tapos hindi naman din nasosolusyonan yung problema ng bansa natin, lalo na yung corruption, yung poverty. Siguro sana mas mag-focus siya ngayon. I mean, kung siya man yung tatakbo, siya man yung mananalo, sana mag-focus siya sa unang-una niyang i-target is yung corruption sa Pilipinas. Kasi sobrang tagal na niyang corruption na yan. Bata pa lang ako may corruption na. So hanggang ngayon, yan pa rin yung problema natin. Kay Duterte yung sa yung sa tatay niya. Medyo okay naman po para sa akin. Kasi yung sa kriminalidad, yun, sana yun. Kasi bumaba yung rate ng kriminalidad sa Pilipinas during Rodrigo Duterte. So, sangayon ka na tatakbo siya dito? Para dun sa kriminalidad. Ipinapakita ng mga pananaw na iba-iba ang damdamin ng mga Pasigenyos. Ngunit sa huli, respeto pa rin sa bawat isa ang dapat mamutawi. Ako si Monjing para sa latest ng iNews Pasig. Balita totoo, serbisyong tunay.